Guys, kumakanta si Rumi sa konsyerto, pero may masamang nangyari sa kanya. Breaking news, nagkasakit si Rumi ng Huntrix sa konsyerto. Di pa tiyak kung dahil ito sa kanyang pagbubuntis. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital gamit ang pribadong jeep at may bagong impormasyon tungkol sa jeep. Sandali, ano yung tunog na yan? Guys, tingnan nyo, Artie, wag. Artie, magre-rescue mission ng Artie Slav Team. Hahanapin at ililigtas natin si buntis na Rumi. Artie, tara na. Guys, ang eroplano bumagsak sa may bandang doon. Tama ba? Oo, tama ka. Artie, tara na. Nako, tingnan mo. Turbo to ng private jet ni Rumi at umaapoy pa rin. Ay, great! Guys, ito ang parte ng makina mula sa bumagsak na eroplano niya. Nandun ba si Rumi sa bumagsak na eroplano niya? Oh, nandun siya. Diyos ko! Mukhang matagal nang nasusunog ito. Oh, makikita ba tayo sa apoy? Hindi ko alam. Hindi. Teka. Walang sense to. Mga pare, wala na si Rumi. Hindi, Artie, tama na. Tigilan mo na. Hindi, may pag-asa pa na mahanap siya. Totoong makina ito mula sa pribadong jet ni Rumi. Tingnan mo ang kulay-kulay ube. Diyos ko, ang dilim naman. Alex, hindi ba delikado dito? Oo, delikado nga. Diyos ko, nasusunog. Tara na, Artie. Isipin natin kung saan tayo sunod na pupunta. Kung yung bahagi na yon bumagsak dito, may mga natumbang puno dyan. Kailangan natin dumaan doon. Mga pare, Tama ka. tara na. Tara na, mga pare. Sundan nyo kami. Mga pare. Kawawa naman si Rumi, alam mo. Oh, Artie, tara na. Bilisan natin. Kakabagsak lang ng makina, kaka-crash lang, kaya baka buhay pa siya at kailangan niya ng tulong natin. Oh, tingnan mo. Ay, naku. Ay, naku. Ano yan, Artie? Mga pare. Alam ko kung ano yan. Pula yan. At tingin ko, dugo yan. Sa totoo lang, may mga laruan pa. Bakit may mga laruan? Ito ang mga laruan ng baby ni Rumi. Tingnan mo kung gaano sila ka-cute. Lalaruin sana niya ang mga ito, pero ngayon, imposible na. Siguro, Oh, RIP sa baby ni Rumi. tingnan mo ito. Tingnan mo ang tunog. Naiisip po ba ang baby ni Rumi? Oh, naisip ko. Pero hindi natin sila matutulungan. Alam mo, Alex, nakakalungkot man sabihin. Pero wala na sila. Artie! Hindi, tumahimik ka. Kunin mo ito. Hindi pare. At ito, Diyos ko. Megatol, nakikita nyo ba na puro dugo ito? Nakakadiri ito. Diyos ko, talagang nakakalungkot. Ramdam ko. Sandali, RC! Hindi amoy, kakaiba. At tingnan mo ang itim na mansa. Hindi ko alam, pero dugo ito. Sigurado ako. Hindi, amoy langis ito, Artie. Langis. Oo, sa tingin ko hindi yan dugo. Baka technical na likido lang yan. Galing sa eroplano. Naniniwala ka pa rin bang may dumating? Oh, baka nalaglag lang ang mga bagay na to mula sa eroplano. At buhay pa sila, Artie. Oh, hindi dugo yan. Sigurado ko. Saan tayo pupunta mga pare? Sabihin nyo, tingnan ang mga puno. Ibig kong sabihin, oo, natumba ang mga puno at nandito ang itim mong likido. Kaya ibig sabihin, dun tayo dapat pumunta. Mga pare, sige, sa tingin ko, wala nang natira. Walang nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Pero umasa tayo, palagi tayong umaasa. Umasa tayo. Punong-puno ng pag-asa. Artie, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sigurado ako na sinusundan natin ang landas ng pagbagsak. Oo, ito na siguro ang lugar ng pagbagsak ng eroplano ni Rumi. Actually, tingnan mo to. Diyos ko, ano to? Mga pare, alam ko kung ano to, oo. Dashboard to mula sa bumagsak na eroplano. Mula sa cabin ng piloto. Tama? Oo, tama ka. At mga pare, tinan nyo dito, ito ang headset. Baka ito ang suot ng piloto. Tingnan nyo kung gaano karaming mga wire dito. Artie, paano kung may na-save ang dashboard?
Parang ito ay audio mula sa mga huling minuto ng flight. Sa tingin mo ba, itong dashboard ay nasa dashboard pa rin ang audio? Oh, at baka magamit natin ang mga wiring para i-connecta ang headset sa dashboard. Sige, kung saan ito isinusuot, aalamin ko kung paano ito gumagana. Sige, baka gumagana pa ito. Kailangan nating i-connecta ang wire na ito sa headset. Gumagana ba? Oh, may naririnig akong parang white noise. Paano naman kung gawin ko ito? At kailangan ko bang pindutin ang button? May naririnig ka ba? Oh, may naririnig akong white noise. Sige, sinusubukan ko. At lumalakas na ito. Oh, IT. Sige, ano? Na yun. Pababa, huminto at tingnan, sige. Buses ito ng lalaki. Malapit sa isa, 400 at ang cruise. Sige, mga pare. Ang piloto. Okay naman, cruise, sa tingin ko. Maayos ang kalagayan ng pyesa. Buntis yata si Rumi, kaya lilipad kami sa pinakamalapit na ospital. Oo, kinumpirma niya na si Rumi na buntis ay sakay at pupunta sila sa ospital. At Mike, may utang ka pa sa akin na 1 linggo. Sandali, ano? Anong nangyayari? May mga sumalakay ba? Ay, hindi. Sinabi lang niya na may mga sumalakay daw sa loob. At si Siemens yon, si Gino. Diyos ko. Grabe si Gino ito. Ano? Sabi niya, nakikipaglaban ng mga demonyo. Dispatch, may gulo dito. Sira na ang panel ko. Hindos, pamang. Diyos ko. Parang nag-aaway sila. Parang may mga gamit na nababasag o nasisira. Dispatch, bumabagsak kami. I repeat, bumabagsak kami. Hay naku, bumagsak ang eroplano. Hay naku. Ibig sabihin, guys, huli na tayo. Alex, Diyos ko. Pero RC, ang weird lang kung bakit nandun si Gino. Siya yung demonyo at sina Huntrix at Demon Saja boys. Parang magkaaway sila. Di ko alam. Kailangan nating imbestigahan at pumunta sa direksyon yon. Tara, Alex. Tara na. Walang nakaligtas. Malinaw. Nawala na siya. Ano to? Diyos ko! Grabe naman. Sino yung bangkay na yun? Nakakatakot talaga. Diyos ko mga guys. Ito ang kalansay at mukhang piloto mula sa eroplano. Oh, tingnan niyo ang uniforme. Lahat ng piloto naka-uniforme at kulay asul to. Tapos, ulo ng piloto. Oh, siya ito. 100%. Ay, grabe. At guys, may nakita akong kamay. Diyos ko, nangginginig talaga ako. Pero guys, kung naging kalansay yung piloto, paano na si Rumi? At paano na si Gino? Hindi ko sila makita. Ako rin, hindi ko makita ang mga katawan nila. Kaya siguro, oo, patay na ang piloto. Pero baka buhay pa sila. Pero may nakikita ako guys. Ano to? Isang espada at sombrero kay Rumi. Diyos ko! Ito ang espada ni Rumi. Oh, tama. Tingnan mo kung gaano ito kakinang at kulay ube. At ito naman, ito ang sombrero ni Gino. Kaya, oo, magkasama sila sa eroplano. Pero nasaan na sila ngayon? Hindi ko alam. Pero ibig sabihin nito ay nakaligtas sila. Kaya, oo, kailangan natin silang hanapin. Oh, tama ka, Art. Tara na. Sobrang galit ako kay Gino dahil sa kanya. May namatay na inosenteng tao. Artie, ano yun? Wow! Ito ang gulong mga pare. Kita nyo ba? Pero, grabe, parte 2 ng landing gear. Ang laki at bigat nito. mga pare, kulay ube rin ito. Kulay ube rin. At malinaw na ito yung wheel chassis mula sa nadurog na eroplano, di ba? Pero parang kakaiba ito. Mukhang sira. Hindi lang basta natanggal sa eroplano. Parang kakaiba talaga ang buong istruktura. Parang hindi dapat ganon. Ibig kong sabihin, bumagsak ang eroplano, kaya nasira ito. Siguro, pero sige, ano pa? Ano pa? Guys, tingnan nyo.
Black jacket to. Ito ang itim na suit. Sinuot ni Gino ang isa sa mga ito. Hindi nasa eroplano siya. Nasaan na siya? Si Gino yung demonyo? Tara, tingnan natin. Sige, tingnan natin mga pare. Ito yung itim na jacket ng demonyo. At baka bumagsak yung eroplano ng lalaki dahil sa kanya. Ano kaya ang pwede nating makita? Mga pare, tinan nyo. May nakita akong ilang papel at wala ng iba. Sige, ano to mga pare? Landing gear status report to. Alex, ano to? Sa tingin ko ito ang mga dokumentong may kaugnayan sa pagbagsak ng eroplano. Tingnan mo, instability, deformation, delay. Bakit hindi ito pinapayagan? Diyos ko! Ibig sabihin, sira na talaga ang eroplano bago pa man lumipad at hindi ito pinayagang magsimula ng biyahe. Naiintindihan mo ba yon? Tingnan natin ang ilang pictures. Meron tayo. Naku, may mga pagkakamali. May mga error tayo sa dashboard na nakita natin dati. Diyos ko. At may tagas ng langis. Kaya pala maaaring nasunog. Diba? Delikado yon, Rumi. Milagay mo sa panganib buhay mo. Diyos ko! Tingnan mo. Yung makinang nahanap namin, Sira rin yun. Yung landing gear at chassis. yung landing gear na nahanap namin dati. At sira na ito. Sinabi namin sa inyo, may kakaiba talaga sa estruktura. Naintindihan mo ba yon, Artie? Na baka alam na ni Gino yon? Kaya baka inosente siya. Baka sumakay siya ng eroplano. Hindi para saktan si Rumi, kundi para iligtas siya. Tama. Pero baka makahanap pa tayo ng dagdag na ebidensya dito. Siguro. Ay, grabe. Nakita mo ba yung telepono? Yung telepono? Yung telepono ni Rumi. Telepono ni Rumi. Diyos ko. Mahalagang ebidensya ito. Baka may laman ito na makakapagpaliwanag kung ano ang nangyari sa eroplano. Pero bakit itinago ni Gino ang telepono ni Rumi? Diyos ko, i-comment nyo sa comments kung alam nyo. Tama ka. Ang weird talaga. Pero sige, naka-unlock naman gallery file at video ito. Kaya mga guys, panoorin natin. Diyos ko, bumabagsak ang eroplano, hindi ko alam ang gagawin. Si Rumi ba ang nag-video ng sarili sa bumagsak na eroplano? Gino. Anong ginagawa mo dito? Rumi, sumama ka. May parachute ako. Talo na tayo. Ililigtas kita. At pagkatapos, lumitaw si Gino at kinausap niya si Rumi at napakalambing ng kanyang boses. Sinabi niya na may parachute siya. Ibig sabihin buhay sila, 'di ba? Kung dumating siya, buhay sila pero nasaan sila? Tama ka. Pero ang pinakamahalaga, bakit sasakay si Gino at ililigtas si Rumi? Halata naman mga pare, magka-date sila. Ano pa bang dahilan? Sigurado yon. Hindi nila kailanman ide-date ang mga kaaway nila. Tingnan mo ang gallery. Tiyak may litrato doon. Paano kung tama siya? Tingnan mo. Ito, Yung susunod ito. Nadi-date sila mga pare. Mukhang sila na nga. Sige, kung buhay pa sila, pwede pa natin silang hanapin. Kailangan natin silang hanapin. Nakikita ko yung natumbang puno doon. Tara na. Baka makita natin sila doon. Artie, tingnan mo ang paligid at hanapin ang parachute. Halata namang maghahanap tayo ng parachute. Grabe, may mga tumalon mula sa eroplano. Dala lang ay parachute. at may nakanap na ako. Mga pare, tingnan nyo. Ito na yun. Gino, ibig sabihin, kay Gino ang parachute. Tama ba? Kanya yun. Pero nasaan siya at nasaan si Rumi? Walang mga yapak sa paligid, walang nahulog, parang mga yapak sa niebe. Wala akong alam, wala talaga. Ang mga moderno parachute, matatalino na sila ngayon. May naka-embed na computer sa loob. Kaya baka may kung ano sa backpack ng parachute. Tingnan natin mga pare, wala dito. Wala dito mga pare, tingnan nyo, recorder to. Buti na lang may modern parachutes. Kaya ngayon malalaman natin
kung ano talaga ang nangyari sa kanila, kaya pakinggan natin ito. Tatalo na ako. Tumatalo na sila sa eroplano. Huwag kang lumingon pabalit. The plane's In the sky, bumagsak ang eroplano sa lupa. Sobrang saya ako na nailigtas kita at maging isang ama. Oh, kaya ngayon, nasa lupa na sila at nag-uusap. Sinabi ni Gino na iniligtas niya si Rumi at sobrang saya niya na maging isang ama. Dahil buntis siya at magkakaroon sila ng anak niya. Oh, tama. Ganito talaga ang pagbubuntis. Sige, sige. Sa totoo lang, Gino, hindi ako buntis. Sobra lang talaga akong nakakain ng ramen. Sandali hindi buntis si Rumi. Hindi totoong baby yon. Sobra lang talaga siyang nakakain ng ramen. Minsan pareho rin ako. Pareho rin ang problema ko. Grabe naman. Pero sige, nasaan na sila ngayon? Sobrang lamig sa labas. Makinig tayo. Sobrang sarap nila kaya hindi ako makapigil sa pagkain. At kailangan ko talagang pumunta sa banyo ngayon. Grabe, dahil sa ramen. Sumakit ang tiyan ni Rumi. Guys, kaya inimbestigahan namin ang buong nangyari dito. Lahat ay nakaligtas, lahat ay ayos, pero si Rumi ay hindi buntis. Oo, nakakainis talaga ito. Pero kahit papaano, masaya ako na buhay silang lahat. Pero kahit ganun, akala natin na nagde-date sina Gino at Rumi. Ay, nakakainis at kadiri. Oo mga kaibigan, kung gusto ninyo ang tungkol sa dating, ilike lang ninyo at mag-comment, isulat lang sa comments. Oo, masaya kaming makasama kayo. Kaya. Manatiling nakatutok, may paparating kaming bagong video. Ako, si Artie. Ako si Alex. Paalam. Bye-bye.